Manalangin po tayo. Dakilang Panginoon Diyos, may-ari ng sanlibutan, pinupuri namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panalangin at gabay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat din sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ay muling magtipon para sa panibagong kaalaman. Kami po ay humihiling na nawa po ay gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at bigyan mo po kami ng makalangit na kaalaman at lakas upang kami ay matuto. At nawa po ang lahat ng aming matutunan ay magamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at nawa po ang lahat ng aming gagawin ay maging alinsunod sa iyong kautusan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga kadete nationwide from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat po ng mga respectable deans, faculty and staff, sa mga kadete po natin from first year up to fourth year, sa lahat din po ng mga fingerprint fanatics, pati na po yung mga nagre-review right now especially yung nagsi-self-review, walang pambayad po sa mga review centers na napakamahal ng mga registration fee. Welcome lahat welcome po sa Bitcoin. Ang Bitcoin na po mga kadete, isang platform po ito sa YouTube na nagbibigay po ng mga discussions in various subjects sa criminology program. So again, welcome po. Sa episode 1, pinag-usapan natin doon, na-discuss po natin yung mga preliminary topics sa personal identification techniques. Marami po kasi tayong techniques sa pag-identify ng person. We talk about odontology, pinag-usapan din po natin yung DNA, pati na po yung eye retinal, so on and so forth. Sa episode 2, which is very important yung episode 2, pag hindi nyo pa naintindihan, pag hindi nyo pa na-view yung episode 2, dapat ma-view nyo po, pag-aralan nyo po ang episode 2 kasi pinag-usapan natin doon. Number 1, yung rules ng core location. Dapat alam natin yan, kadete. Number 2, yung delta location. Number 3, yung fingerprint, yung tracing. Ridge tracing pala. Ridge tracing. Tapos yung pang-apat, yung ridge counting. Mga kadets wag po kayong dumiritso sa episode na ito. Dapat nyo pong pag-aralan muna yung episode 1 tsaka episode 2 before you go directly with this episode. Kasi pag hindi po naintindihan yung episode 1 tsaka yung episode 2, nako, imposible, napaka-imposible pong maintindihan nyo ang episode, ang contents po sa episode na ito. Alright? Now, I'd like to promote again, mga kadete, yung mga libro po natin yung Bitcoin. Napakarami na pong natulungan nito. Bitcoin book po, containing 2 chapters. Unang chapter po is about mga review materials po yan, containing review materials sa lahat po ng subject sa criminology, nakasynthesize na po. Align na po yan sa table of specifications. Sa lahat po ng nagtanong, sir, naka-align na ba? Again, ang sagot, pabalik-balik na lang po, naka-align na po yan sa TOS. Yung chapter 2 po is a chapter po containing different questions in major areas sa criminology. Yung 6 na major areas, may mga questions po dyan taken from the previous criminology licensure examination. Para at least after you review chapter 1, may may Q&A na you can actually use to measure your learning, the level of learning that you have in your preparation for the criminologist licensure examination. Sa lahat po na nag-avail, maraming salamat po. Sa lahat po na hindi pa nakapag-avail from first year up to fourth year, estudyante ka pa lang, mag-avail na po kayo. At least as early as first year, second year, nakapag-review ka na. Pag fourth year, mandatory na yan. Dapat mag-avail ka. Especially yung nag-graduate na po. Okay? Now, mga kadete, again, sa episode na ito, isa lang po ang pag-usapan natin. Fingerprint classification. Dapat alam nyo kung ano yung ruling sa core and delta, pati na yung
yung lahat ng mga contents sa chapter, sa episode 1 at saka episode 2. Okay? So, fingerprint classification. Ano ba ang fingerprint classification? Ang fingerprint classification, mga kadete, is basically arranging the patterns into different groups, divisions, subgroups, so on and so forth. So basically, ang pinaka-purpose po ng fingerprint, bakit po i-classify yung fingerprints into grupo or subgroups or into divisions is because of one reason. And that reason is filing. Now, just imagine po, pag pupunta ka ng library, pag hindi naka-arrange yung books systematically, pag hindi nakakatalog yung libro sa library, imagine, a bulk of books, voluminous books inside the library. Let's say, lagay na lang natin 3,000 copies sa lahat ng, very minimal, 3,000 copies inside the library. Pag pupunta ka sa library, tapos hindi mo alam ang specific location ng isang libro kasi hindi ka nakakatalog, you will have the difficulty in finding the book. Diba? Practically speaking, you will really have a hard time finding the book you wanted to read kasi po hindi naka-arrange systematically. Much more pag ang libro sa library containing, let us say, 20,000 books. 20,000 collection of books in the library. Hindi nakakatalog, ha? Pupunta ka doon, tingnan mo ngayon yung forensic science, personal identification written by me. Ako yung author. Pagpunta mo sa library, hindi nakakatalog. And then, 20,000 books in total ang libro sa library. You will have a hard time. To the point, it's gonna be time-consuming, right? It's going to be time-consuming. In the same manner, if we apply it in fingerprint classification, pag hindi kasi naka-arrange systematically yung fingerprint, the investigator will really have a hard time finding the fingerprint of a particular person who is already recorded, whose fingerprint is already recorded. So pag 20,000 fingerprints yan, hindi yan naka-file systematically, ikaw na pulis ka, you will have the difficulty in finding the particular fingerprint of a person. Okay? So ano ang gagawin? Dapat systematic. Sa library may catalog system tayo, di ba? For example, pag yung family name ng isang author starts with letter A, yung pinakaunang card siya yung makikita natin. Tapos may nakalagay doon, ang libro nito makikita sa cabinet 1, section blah blah blah, so on and so. Pupunta ka doon sa cabinet 1, doon makikita. Sa fingerprint, hindi po by alphabetical order, hindi po by family name. May sistema po tayong tinatawag na Henry Classification System at saka yung tinatawag nating Harry-Batley System. Pag-usapan natin yan mamaya. But punta muna tayo, pag-usapan muna natin ang fingerprint classification. Again, ang purpose ng fingerprint classification is to arrange the fingerprints into groups, subgroups, into divisions. Ano ba ang purpose? Usa lang. Ang purpose dyan is for filing purposes. Okay? Bakit po? Kailangan naka-arrange systematically para at least easy and quick yung accessibility on all fingerprint file by looking on a section where the classified fingerprints are located. Again, dalawa ang sistema natin. Una, yung kay Sir Edward Henry, yung father of modern fingerprint, di ba? Sa episode 1, pinag-usapan natin yan. Henry Classification System. Pangalawang sistema, itong kay Harry-Batley. Ang pinagkaiba dyan, mga kadete, isa lang. Ang sa 10 fingerprint system kay Henry Classification, 10 fingerprints stored into one file. Kuha? 10 fingerprints. Pero itong kay Harry-Batley system, isa-isa. Isang fingerprint, isang file. Okay? Under the system, the prints of all the 10 fingers are kept one by one in custody as basic material. Pag ikumpara natin, kasi ang Harry-Batley system, ang principle kasi nito, ganito. Pag ang isang tao mag-commit ng krimen, hindi lahat ng 10 fingerprints can be found at the crime scene, which is very correct and practical. Okay? So it could be the thumb or the index or the middle finger, pero hindi lahat. Usually, it's gonna be a couple of fingerprints or Latin prints found at the crime scene. Hindi lahat ng 10 fingerprints. So, ang ginawa ng Harry-Batley, hindi lahat.
dapat isa-isa lang, one fingerprint at a time. Pero, considering that the system involved classifying individual fingerprints rather than sets of 10, ibig sabihin, there were many more prints to manage. Ano ibig sabihin dyan? Maraming prints ang i-manage mo kasi nga, isa-isa eh. Maraming file. Isa-isa ang kinukuha mo eh. Hindi tulad ng Henry classification system. In one file, 10. Okay? So, unlike Henry classification system, it becomes bulky. So as a result, the task of organizing and maintaining such a vast amount of fingerprint data became overwhelming to the point that it could be very difficult to accurately and swiftly identify specific prints kasi nga marami. So yun po ang pagkaiba sa Henry classification at saka yung kay Harry-Batley system. Now ang tanong, ano ba ang ginagamit natin sa dalawa? Ang ginagamit po ng Federal Bureau of Investigation sa US, FBI, ang ginagamit po is Henry classification. Sa Pilipinas naman po, ang ginagamit din po natin is Henry classification system pa din po. Okay? 10 prints yan ha. Now, before we go with the different divisions and classification under the Henry classification system, pag-usapan muna natin mga kadete ang blocking out. Okay? Ano ba ang blocking out? Ang blocking out po is made by writing or placing in the provided space below the rolled impression a symbol or a letter that correspond the pattern. Ano ang blocking out? Diba, dalawa yung real impressions natin, rolled impression, tsaka yung plain impression. Sa plain impression, walang rolling yan. Sa rolled impression, may rolling tayo, diba? Yung thumb, ay niro-roll natin yan towards the body of the subject. Yung index, papuntang little finger, niro-roll natin yan away from the body of the subject. Away from the body of the subject. Now, sa roll impression, sa fingerprint card, makikita po natin, may space po dyan. Sa isang plaque, may space doon sa pinakababa at the bottom. The purpose of the space below is where you are going to put the symbol of the pattern. For example, pag ulnar loop, ilagay mo doon, U or diagonal. So, may mga symbol yan. On the upper right corner naman mga kadete, sa upper right corner ng isang pattern, sa isang bloke ha, doon ilagay po natin yung ridge trace natin. Ano ba yung ridge trace? Pag-usapan natin ulit, yung inner, mid, at saka outer. Nasa episode 2 ito ha, dapat maintindihan nyo yan. Tsaka, pag hindi word siya, hindi ka mag-ridge trace, mag-ridge counting ka, di ba? So, pag ridge counting, doon din po ilagay sa upper right. Upper right, lumabas yan. 2010 Criminologist Licensure Examination. Upper right corner sa isang bloke ng rolled impression. Upper right corner doon ilagay ang ridge tracing niya or yung ridge count. Okay? So, ano ba ang symbols na ilagay natin? Napaka-easy po nito mga kadete ha. Ilagay ko na po dyan sa slide. Kindly take a look po. Pag wala kayong Bitcoin notebook, you can jot down notes. Kumuha kayo ng ballpen at saka papel ha. Or notebook. Para mag-note-taking po kayo. Pag ulnar loop, ganyan po. Tingnan nyo po yung ano niya, ang diagonal. Diba? From the left side towards the right. Okay? Left to right po. Left to right. So, ibig sabihin ng left to right, ulnar loop po yan. Any finger of the right hand. Pag ulnar loop, any finger of the left hand, iba din po siya. Ang direction niya from right. Okay? From right to left. Opposite po ha. Right to left. Pag radial loop naman, tingnan nyo, any finger of the right hand from right to left. Now, tanong, sir, yung symbol ng ulnar loop at saka yung radial loop sa left hand at saka right hand, bakit pareho? Pareho din po yan kasi po binabase po yan sa downward direction ng opening of the loop pattern. Now, pag hindi nyo pa maintindihan yung downward direction ng loop, punta again kayo sa episode 2. Okay? Kaya sabi ko kanina, dapat maintindihan yung sa episode 2. So basically, ganyan po. Tingnan nyo, screenshot nyo na lang or i-note nyo na lang yung different symbols to be used. Pag radial loop at saka ulnar loop, it could be in the left or on the
right hand. On the other hand po, pag plain arch at saka tinted arch, isang principle lang po ang gagamitin natin. Pag index finger of both hands, right index or left index, ang ilagay natin capital letter. Capital letter A pag plain arch, capital letter T pag tinted arch. Pero pag hindi index fingers like thumb, middle finger, ring finger at saka little finger, ang ilagay po natin small letter A or small letter T. Okay? Pag whorl pattern, it could be plain whorl, accidental whorl, double loop whorl, central pocket loop whorl, apat po kasi yan. Kahit anong whorl, ang ilagay po natin W in any fingers. Kahit nasa index, kahit nasa thumb, middle, ring, little finger, basta whorl, ang ilagay po natin is symbol na capital letter W. Okay? So ito mga kadete, may example po ako na makikita nyo sa slide. Okay? Yung naka-red, dyan po nakalagay. Yung naka-red po, nakalagay po ang type of patterns at the same time yung ridge trace or ridge counting. Or example yung sa unang block po, makikita natin dito unang block, whorl pattern po siya, ang tracing niya ay ang nakalagay, upper right hand corner. Ay ang nakalagay, ibig sabihin inner. Pangalawang pattern, whorl pa din po, inner pa din po. Pangatlong pattern, pangatlong bloke, third block, nakalagay dyan, small letter A. Okay, bakit small letter A? Kasi hindi nasa index finger. Ano ibig sabihin ng letter A? Ibig sabihin plain arch po yan. Okay? Pang-apat, small letter T. Bakit small letter T? Kasi tinted arch po yan. Okay? So, lahat po ng mga ito, yung mga diagonal, it could be an ulnar loop or radial loop. Depende kung saan po yung downward direction. Okay? For example, dito sa panglimang bloke, ang diagonal niya is from right to left. Ibig sabihin, from the index finger to the thumb. So, anong pattern po ito? Ang pattern na ito is radial loop. So, the point is, ganyan po ang gagawin natin pag blocking out po. So, unang step po na gagawin in fingerprint classification system is basically blocking out. Ano ang blocking out? Ang blocking out po is pag-identify ng fingerprint pattern, tsaka paglagay po ng simbolo nito at the bottom portion of the block. At the same time, the marking of the ridge trace or the ridge count of a fingerprint pattern, ilagay po natin ang ridge trace or ridge count. Saan po ba? Sa upper right hand corner. Yan po ang ibig sabihin ng blocking out. Now, pagtapos ka na sa blocking out, mga kadete, pupunta ka na ngayon sa 6 na division sa fingerprint classification. Yan lang po ang pag-usapan natin ngayon Una, primary, pangalawa, secondary, pangatlo, subsecondary, pang-apat, major, pang-lima, final, at saka yung pang-last is key classification. Marami ang nagsasabi na ang fingerprint classification is considered to be the math in criminology. Oo, tama po. Math ang fingerprint classification sa criminology. Pero ang math na ito is very easy to understand. Do not exaggerate, mga kadete sa lahat ng mga review lecturers dyan, huwag nyong exaggerate. Kino-complicate nyo You tend to make fingerprint identification appear before the students. You are trying to consider it as the most difficult subject. Hindi po yan difficult pag naintindihan po ang mga different principles. Now, dapat i-memorize nyo ang complete positioning ng different divisions in a classification line. Okay? Sa classification line po, ang chronological order po ganito key classification, major division, primary, secondary, subsecondary, final. Huwag kalimutan. Una po, key, sunod, major, pangatlo, primary, pang-apat, secondary, pang-lima, subsecondary, pang-last, final. Yan po ang correct positioning po sa lahat ng 6 na divisions in the classification line. Lumabas yan sa board examination, kadete. Dapat alam mo yan. Okay? Now, tirahin natin una yung primary classification. Napaka-easy lang nito, mga kadet. Do not worry. Napaka-easy lang po. Ang purpose po ng primary classification is to derive
by assigning and summing up the numerical values of the world patterns of the 10 fingers expressed in a fraction added 1/1. Pagbaguhan ka pa lang, or yung, yung review lecture natin, medyo nakukonfuse tayo. Ganito po ha. Sa primary classification, ang kunin lang po natin is yung sum. Ano ibig sabihin ng sum? Pag 1 plus 1 equals 2, 2 is yung sum, yung total, when you add 1 with another 1. Now, sum lang po, saan po natin kunin yung sum? Kukunin po natin doon sa lahat po ng fingerprint patterns considered to be under the world family. Hindi kasali ang arch family, hindi kasali ang loop family. Ano ang sabi ko kanina? World family lang. Ano yung mga miyembro ng world family? Una, plain world. Pangalawa, central pocket loop world. Pangatlo, double loop world. Ang pang-apat, accidental world. Pag world family, kasama siya sa tinatawag nating numerical patterns. Pag numerical patterns, ibig sabihin may numero. May equivalent value. Kaya nga nakalagay dyan numerical kasi nga may value. Pero pag non-numerical, ibig sabihin walang value. Bakit walang value? Kasi zero eh. Zero. Wala siya. Zero talaga. Ano yung mga non-numerical? Hindi yung mga patterns na hindi world. Ano yung hindi world? Hindi yung loop. Ano yung mga patterns sa loop? Radial loop, ulnar loop. Ang sa arch, plain arch, saka tinted arch. So pag tinted arch, plain arch, ulnar loop, or radial loop, ano yung value natin? Zero. Pero pag whorl, ano yung value? Depende. The point is, pag may whorl, may value yan. Depende po kung saan nagpapakita yung value na yan. Okay? So, ano yung primary classification? Sum up natin ang value. Saan nagmula yung value? Doon sa pattern na kinoconsider natin na world family. Now, may 10 po tayong fingers. Kindly follow ha. I'd like to make this as easy as possible. Mga kaditi, I am really trying my best to let you understand. Okay? Kahit malayo tayo, nasa Negros Oriental ako, kayo nasa planet Mars kayo, planet Neptune, saan planet Pluto, kung saan lupalop ng daigdig po kayo ngayon. I cannot do this if you will not listen very carefully. Ang okay sana pag physical classes, pero problema due to distance kasi we cannot hold physical classes. Pero pag marami po kayong tanong later on, lagay niyo po sa comment section, maggagawa po tayo ng Zoom meeting. Zoom meeting libre yan. Mag-Zoom meeting tayo para po I can rediscuss po ang classification system. Now, 10 po ang fingers natin. May nagsasabi po na pag fingerprint classification, automatic daw na ang right hand numerator, ang left hand denominator. Mali po yan. Napakamali po. There was one student from Bicol. Sinabihan niya ako, with all due respect, sir, yung instructor namin, fingerprint classification expert, specialized po siya. May certified po siya by this particular organization. Mga kanite, kahit naka-certify yan sa isang organization, pag mali-mali ang turo, nako, makaproblema tayo. Ang right hand as the numerator will not apply in the primary classification. I'd like to repeat. Yung right hand as the numerator, hindi po yan a-apply. Hindi po yan mag-a-apply sa primary classification. Mag-a-apply po yan doon sa other classifications like secondary, subsecondary, major, blah, blah, blah. Basta primary classification, lahat po ng fingers in the even numbers are considered to be the numerator. While those odd numbers, fingers in the odd numbers 1, 3, 5, 7, and 9 are those fingers belonging to the denominator. Klaro po yan ha? Denominator 1, 3, 5, 7, 9. Numerator 2, 4, 6, 8, 10. So wag nyo pong baka mag-chat naman kayo with all, lalagay pa kayo ng phrase with all due respect. Ay nako. Wala akong pakialam sa with all due respect na yan. Mali yan.
Okay? Pero again, pag right hand at saka left hand, principal, numerator, denominator, i-apply natin yan. Hindi po sa primary, kundi sa secondary, subsecondary, blah, 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 blah. Now, assign po natin, saan ba yung even numbers natin? Saan ba yung odd numbers natin sa fingers? Ganito po mag-start po tayo sa right hand mga kalite, makinig po ng maigi, makinig po. Pag right thumb po tayo magsimula This is 1. Take a look at the screen. 1. And then, 2 yung right index. 3 yung right middle. Then, 4. Then, 5. Ano yung panglima? Number 5 is little finger of the right hand. Number 6. Number 6 is left thumb. 6 is left thumb. Then, number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Pag magtanong ang board examination, ano ba yung pangpito? Pangpito na finger natin. Number 7. 7 is left index finger. Pag magtanong, ano yung number 1 sa primary? Number 1, first finger is the right thumb. Lahat ng fingers, 2, 4, 6, 8, 10. Lagay natin numerator. Odd numbers, 1, 3, 5, 7, and 9. Yun po ay sa denominator. Okay? Now, alam na po natin yung number sa 1 to 10. Ang susunod po na gagawin natin is yung tinatawag nating pairing off. By pair po, by pair. Anong ibig sabihin dyan? Pares. Kasi pag fraction yan, may numerator, may denominator. So, dalawa. So, dapat may pares tayo. So, sa 10, ilang pairs po ba yan? 5. First pair would be, thumb, index of the right hand. First pair. First pair would be the thumb and the index. First pair. Then, middle and ring. Middle and ring of the right hand. Second pair po yan. Second pair po. Third pair would be the little finger of the right hand and the left thumb. That's third pair. Fourth pair would be the index and the middle finger of the left hand. The last pair, which is the fifth, would be the ring finger and the little finger of the left hand. Okay, klaro Pag magtanong ang board examination, ano ba yung pang-apat na pares sa primary classification? Ang sagot natin is index finger of the left hand at saka middle finger of the left hand. Okay? Left middle, left index. Yun po ang pang-apat na pares. Now, pag sa isang pares po, magpapakita yung word, ano yung value natin? This is size. Pag sa second pair, nagpapakita yung word, ang value na ibigay natin sa word na yan is 8. Pag nasa third pair naman, magpapakita yung word, ang ibigay po natin na value is 4. Pag nasa apat na pair po siya, ang ibigay na value natin is 2. Pag last pair, ang ibigay natin na value is 1. Ang tanong again, very basic very elementary ito. Pag ang nagpapakita, radial loop, magkano yung value sa first pair? Pag sa first pair, nagpapakita yung loop, radial loop, ano ang value natin? Ang value natin again is 0. Kasi nga po, radial loop, ulnar loop, tinted arch, and plane arch belong to the non-numerical values. Ibig sabihin, walang value yan. 0 yan. Okay? Now, sa first pair, ano ba ang numerator? Ano ba ang denominator? Balik tayo very basic. Denominator, numerator. First pair First pair is thumb and then index, right hand. So, ano ba yung counting natin kanina? 1 and 2. Pag 1, ano yon? Denominator. So, ano ang denominator? Yung right thumb. Numerator, yung index finger of the right hand. Okay? Next, second pair. Ano ba yung denominator dyan? Denominator yung number 3. 1, 2, 3. Ano ba yung 3? Yung right middle. Tsaka yung right ring, siya yung numerator. So, isunod nyo lang mga kadete. Pag again, even numbers, numeratoran. Pag odd numbers, denominator po. Okay? Now, para at least mas madali tayo, may example po ako. Okay? Tingnan nyo po ang screen. Take a look at the slide, cadets. Take a look. Nilagyan ko na po yan ng different colors para hindi po kayo ma-confused. Sa first pair po natin, finger 1, thumb. Okay? Finger 1, thumb. Ano ba ang thumb dyan? Denominator. Pag nagpapakita yung word family dyan, kahit
plain whorl, accidental, kahit anong whorl, basta kay whorl. Ano ang ibigay natin na value? 16. Saan ilagay yung 16? Above or below the fraction? Dapat below kasi denominator eh. Pag index finger sa right hand, magkano yung value again? 16 pag mapakita yung whorl family. Ano yung index? Numerator. Sa third finger natin, middle finger, denominator siya. Pag may pagpapakita na whorl, ang ilagay natin 8. Pag ring finger naman, numerator siya. Pag may nagpapakita ng whorl family, ang ibigay natin 8. Sa third pair naman, yellow ang nakalagay dito ha. Finger 5. Ano yung finger 5? Little finger. Kasi 5, that's denominator. Pag may nagpapakita na whorl, ano ang value? 4. On the other hand, sa sixth finger naman po, kasi number 6, numerator siya. Pag may nagpapakita, number 4. And the rest goes on. Okay, goes on. So basically, yan po ang sistema natin sa pagkuha ng primary classification. Now, I have an example here, mga kadete. Very easy, ha? Example po, right thumb is plain whorl. Index is regialope. Okay? Thumb is plain whorl, index is regialope. So, pag thumb, plain whorl, magkano ba yung value? Kasi whorl siya, 16. This is size. Ang index, regialope, magkano ba yung value? 0. Ang sa thumb, plain whorl, saan ba ilagay yung 16? Numerator or denominator? Ilagay natin sa denominator kasi nga thumb is number 1, denominator. So doon po ilagay natin ang 16 sa lower side ng fraction sign. Ibig sabihin, sa first pair po natin, ang fraction natin is 0/16. Ang tanong again, bakit ang decisize nasa ibaba ng fraction sign? Nasa ibaba siya ng linya kasi nga po, ang decisize dyan comes from the plain whorl in the thumb. Ang thumb po is number 1, the first finger. Pag number 1 po, denominator kasi add po siya. Okay? So, unang value natin sa first pair is 0/16. Pangalawang pair po tayo, yung color maroon. Middle finger, central pocket loop whorl. Whorl siya, di ba? Ang ring finger, yung kasali niya is plain arch. So, middle finger, magkano ba yung value? Ang value niya is 8. Bakit 8? Bakit 8? Because, pag nasa second pair, sabi ko kanina, pag second pair, magpapakita ang whorl family, ano ang ibigay na value? 8. Pag first pair, ang value is 16. Pero ito, ang nasa maroon, second pair, nasa second, ang second pair po is 8 lang. So, ang 8 po, ilagay natin doon po sa denominator side. Bakit denominator side po siya? Kasi nga po, ang middle finger is third finger. 1, 2, 3. That's third. Pag 3, add number po siya. So, denominator. So, ilagay natin yung 8 doon sa denominator. Yung plain arch, ilagay natin doon 0. Bakit 0? Kasi nga po, non-numerical value yan. Saan natin ilagay ang 0? Doon po sa numerator. Bakit doon sa numerator? Kasi ang ring finger is pang-apat. 4. 4 is an even number. So, kasi 4 po siya, fourth finger, ibig sabihin, numerator po. Okay? So, second value natin sa second pair, 0/8. So, dalawa na pong pares ang nakuha natin. Una, 0/16. Pangalawa is 0/8. Pangatlong pares, little finger ng right hand tsaka thumb of the left hand. Little finger, denominator po siya. Ang thumb po is numerator. Okay? So, little finger, magkano ba yung value natin nito? Kasi whorl, 4. 4. Bakit 4? Kasi nasa third pair. First pair, this is size. Second pair, 8. Pangatlo, third pair is 4. Pag may magpapakita na whorl. So, 4 ang value. Saan natin ilagay? Numerator, denominator. Ilagay natin sa denominator. Bakit denominator? Kasi yung little finger is the fifth finger. Pag fifth, add number po siya. So, denominator. So, ulnar loop, 0 po siya. So, basically, 0/4. Okay, yung value po natin sa third pair. Pang-apat na pair po natin, tinted arch tsaka plain whorl. Tinted arch is 0, right? Saan natin ilagay yung 0? Kasi 7th finger po siya doon sa denominator.
So, 0 po. Nakalagay dyan, sa purple, 0. Yung middle finger naman sa left hand is plain word. So, basically, the value is 2. Saan natin nilagay yung 2? Doon sa numerator. Bakit na sa numerator? Kasi pang 8 finger po ang middle finger. That's even number. So, numerator siya. So, ang value natin sa fourth pair is 2/0. Okay? Last pair po natin, ring at saka little finger. Ring finger is plain word. Little is tinted arch. So, 0/1. Bakit 0/1? Kasi po yung 0, nanggaling po siya sa little finger. Pang 10th finger po siya, tinted arch. Yung 1 naman sa denominator is from the ring finger, which is the plain word. Now, sa math po, sa education na kurso, ang gagawin po pag mag-add ka ng fraction sign, kinukuha mo po yung least common denominator. I can still remember, least common na denominator, yung LCD. Pero dito po sa criminology, hindi po, wala pong LCD sa pag-add ng fraction sign. Ang ginagawa po natin is very easy. We add directly all numerators and we add directly all denominators. Simple as that. So, ibig sabihin, numerator dito, 0 plus 0 plus 0 plus 2 plus 0. So, magkano ba? 2. So, yung numerator natin is only 2. Okay? Denominator, 16 plus 8, that's 24. Plus 4, that's 28. Plus 1, that's 29. So, ano ba yung answer dito? 0 plus 16, 0 plus 8, 0 plus 4, 0, 16 plus 0 over 8 plus 0 over 4 plus 2 over 0 plus 0 over 1. Ibig sabihin, ang answer po dyan is 2/29. Pero balikan natin, sa primary classification, may tinatawag tayong constant value, yung 1/1. Sa lahat po ng gagawin po natin, dapat may 1/1 po. So, 2/29 plus 1/1. 2/29, di ba yung answer ka na? 2/29 plus 1/1. Ibig sabihin, yung 2 magiging 3, yung 29 magiging 30. Kaya yung primary classification natin, 3/30. Okay? Yung 1/1 ha, constant yan ha. Dapat mag-add ka always ng 1/1. Now, tanong, what if lahat po ng fingers natin, 1 to 10, lahat po world family siya. Okay? World family. Ibig sabihin may value lahat. So pag may value lahat, magkano ba yung primary classification mo? Ang primary classification mo is 32/32. Bakit 32/32 mga kadete? 32/32 kasi nga po, first pair 16, second pair 8, 16 plus 8, magkano? 24. Third pair, 4. 24 plus 4, 28 na. Diba? 28 na. Third pair naman, value niya is 2. 2 ang value. So, 28 plus 2, 30 na. Sa fifth pair, yung value is 1. 30 plus 1, edi 31. So, 31/31, right? May constant value na 1/1. 31/31 plus 1/1. Magkano yung ang primary classification? Ang primary classification is 32/32. Okay? What if magtanong naman ang board examination, Sir, lahat ng patterns from finger 1 to the last finger, lahat po belonging to non-numerical values. Ibig sabihin, loops and arches lang ang nagpapakita. Talagang walang word. Magkano ba yung primary classification mo? O di primary classification mo is 1/1. Okay? Kasi pag mag-compute ka, sum up mo lahat. Ang resulta dyan, 0/0. May constant tayo Dapat mag-add tayo ng 1/1 So, 0/0 plus 1/1. Magkano yung answer? 1/1. Bakit may 1/1? Kasi yung 1/1 is a constant value. So, magkano yung primary classification? 1/1. Pag lahat ng patterns po, hindi po siya word. Okay? So, ganyan lang po ka-easy ang pag-conduct ng primary classification. Sunod, punta po tayo sa pangalawang division po, itong secondary classification. Okay? Sa secondary classification, mga kadete,
concentrate muna tayo pinakauna yung pattern na makikita po sa index finger ng right hand at saka index finger ng left hand. Tandaan po, dito mag-a-apply yung right hand as the numerator, the left hand as the denominator. Nakalagay dyan, note that after the primary is acquired, all remaining classifications shall use the impressions of the right hand as the numerator and the impression of the left hand as the denominator. Napaka-klaro po niyan. Very clear. Ibig sabihin, pag secondary, subsecondary, papuntang other classification, lahat po ng mga values or symbols appearing on the right hand, ilagay po siya sa numerator. While on the other hand, pag left, yun po, denominator ilagay. Okay? Secondary classification, unang point po natin, unang concentration natin sa index finger. Pag may nagpapakita po na pattern sa index finger, ang gagawin po natin, i-assign natin ng different symbols. Atro CDX. Okay? Andyan na po, nakalagay na dyan ha, yung sa screen nyo. Plain arch, capital A, tinted arch, blah, 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 blah. Napaka-boring. Plain arch up to accidental whorl, andyan na po yung mga symbols natin. Atro, CDX. Yung letter X, accidental whorl. D, double loop whorl. Central pocket loop whorl. C, plain whorl W. Ulnar loop U. Radial loop R. Blah, 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 blah. Okay? Pag nagpapakita ha, sa index finger ha. Pero pag hindi nagpapakita sa index finger, pag hindi yan nagpapakita sa index finger, huwag mong maglagay, hindi ka pwedeng maglagay ng capital. Ang pinag-usapan dito mga kadite, makinig po ng maigi, pinag-usapan dito, index finger lang. So, ibig sabihin, pag ang index finger mo sa right hand is plain arch, anong ilagay mo sa numerator? Right hand capital A. Pag sa left index mo, nakalagay doon, double loop whorl, anong ilagay mo? Letter D. So, ano na yung secondary classification mo dyan? A over D. Alpha over delta, A over D. Bakit A over D? Ibig sabihin, yung right index is plain arch. Yung left index is double loop whorl. Okay? Now, pagtapos ka na sa index fingers of both hands, dito na tayo magkalituhan sa thumb, middle, ring, at saka little finger. Okay? Hindi na yung index kasi alam na natin is capital letter group na yun Ibig sabihin ng capital letter group, yung symbol niya is capital letter. Bakit capital letter siya? Kasi po, makikita natin doon sa index finger. Pag hindi makikita sa index finger, mag-a-apply ngayon ang tinatawag nating small letter group. Sa small letter group, mga kadete, 3 patterns lang po ang kinoconcentrate nito. Ang patterns naman ito are basically RAT, R-A-T. Small r stands for radial loop. Small a stands for plain arch. Small t stands for tinted arch. Okay? ATR lang ha. ATR or rat lang. Radial loop, plain arch, at saka yung tinted arch. Pag ulnar loop and other patterns, ulnar loop and whorl family patterns na nagpapakita po sa thumb, middle, ring, at saka little finger, do not give a symbol. Okay, kuha? Do not give a symbol. But what you are going to do is to put a dash. Ilagay po natin ang dash which to indicate any whorl patterns or ulnar loop pattern intervening between the index finger and the small letter group. Between the index finger and the small letter group. Ano yung small letter group? RAT. R-A-T. Radial loop, tinted arch, saka plain arch. Okay? So, ang ATR, ilagay po natin sa classification line. Now, to sum up, para hindi ma-confuse. 2 ang grupo natin. Capital letter group, small letter group. Capital letter group yung atro CDX. Yung capital atro CDX, mag-a-apply siya pag nasa index finger. Okay? Pag index finger, sabi ko kanina, pag plain arch yung sa right index, anong ilagay natin? Capital letter A. Pag sa left index,
ang pattern is double loop word, ano ilagay natin? Letter D. So, alpha over delta. Na tingnan natin, pag merong mga patterns belonging to the small letter group na rat, dapat ilagay din po natin, isali natin sa A over D. Okay? Idugtong natin sa A over D. Alright? So, pag ang dash po, mag-apply siya between the index finger and the small letter group. May nag-intervene. Small letter group and the index finger yung nasa gitna, nasa center, may nag-intervene ng isang pattern na ulnar loop or word patterns. Mag-apply ang small letter group pag sa thumb, pag sa middle finger, pag sa ring finger, pag sa little finger. Hindi kasali ang index finger kasi nga ang index finger ang mag-apply dyan yung tinatawag natin capital letter group. Okay? Napakaklaro mga kadete. Now, nilagyan ko po ng example. I hope hindi po kayo nalilito I'm very sorry pag sa mga ano natin dyan, sa mga kadete, pag hindi nyo pa na-gets, I'm very sorry Pero pag kailanganin po mag-Zoom meeting tayo or pag kailanganin pumunta kayo dito sa Negros Oriental para one-on-one yung fingerprint classification system, then fine with me. Libre. Walang problema. Sa lahat ng mga taga Luzon or Mindanao, pag pupunta kayo ng Dumaguete, libre ko na sa inyo. Punta kayo dito. Pero kayo na magbayad ng plane ticket, transportation, kung ano-ano dyan. Alright? Pero kung kailangan mag-Zoom meeting tayo. Zoom conference. Anyway, this is an example. Okay? Right hand muna tayo Again, pag primary, secondary, blah, 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 ang numerator is right hand, denominator is left hand. Okay? Pero sa primary, yung add at saka even numbers. Alright? Right hand. Ganito po ang mga patterns niya. Sa thumb, radial loop. Sa index, ulnar loop. Okay? Then, sa plain arch, sa middle finger rather, plain arch. Then, sa ring, plain whorl. And then, sa little finger, radial. Sa left hand naman, andyan yung ulnar loop, plain whorl, blah, blah, blah. Okay? Ano ang unang gagawin natin? Unang gagawin natin, concentrate muna tayo sa small capital letter group, index fingers. Okay? Of both hands. Ano yung pattern sa right index? Ulnar loop. So, anong ilagay natin? Capital letter U. Makikita nyo po dyan sa answer, capital letter U. Capital letter U. Sunod. Index finger of the left hand. Ano ba yung pattern sa left index? Plain whorl. Ano yung symbol? Capital W. So, ibig sabihin, under the capital letter group, may U over W ka na. Okay? Pero again, hindi ka pa tapos kasi titingnan mo kung meron ba ang patterns belonging to the small letter group. Kasi kailanganin niyang idugtong yan Alright? Now, so, mag-start ka ngayon sa thumb ng right hand. Sa right thumb, ang nakalagay dyan, radial loop. Right? Ang radial loop, kasali ba yan sa rat? Small letter, the answer is yes. So, ano ang ilagay natin? Lagay natin small letter R. Okay? R, then U. Bakit capital U? Kasi index Sunod, punta tayo sa middle finger. Sa middle finger kadete ng right hand, plain arch. Tanong, ang plain arch kasali ba sa small letter group? The answer is yes. So, ano ang ilagay natin? A, small letter A. So, ano na? Small R, capital U, small letter A. Okay? Sunod, punta tayo sa ring finger ng right hand. O yung ring finger niya mga kadite, plain whorl. Ang tanong, ang plain whorl kasali ba yan sa small letter group? Hindi. So, wag kang maglagay ng symbol. Kasi nga po, ang plain whorl, central pocket loop whorl, and all those whorl family and ulnar loop, hindi po kasali yan sa small letter group. Again, ang tinutukoy natin dito, small letter group na Tapos na po tayo sa capital letter group Hindi na po ito index finger. Ang pinag-usapan natin dito, thumb, middle, ring, at saka little finger. Ang mag-apply nito, small letter group lang. Now, knowing that plain whorl is not part or is not a member of the small letter group, hindi po natin bigyan ng pansin yan. Huwag po natin bigyan ng symbol kasi nga po, hindi po siya kasali sa small letter group. Ang last dito na finger sa right hand is little. Ang pattern niya, radial loop. Ang tanong, ang radial loop kasali ba sa small letter group? The answer is yes. Ano ilagay natin? Small letter R. Now, tanong, sir, bakit may dash? Again, balik tayo Kailan po mag-a-apply ang dash? Mag-a-apply po ang dash
if there is a pattern that intervenes between the index finger and the small letter group. Anong ibig sabihin dyan in plain Tagalog? Ibig sabihin dyan, pag may pumagitna po between sa index na finger at saka sa isang pattern na miyembro ng small letter group, ang nag-intervene po, lagyan mo po ng dash. Okay? Now, ang dash po ay coming from plain word sa ring finger. Tingnan nyo po, plain word sa ring finger. Ang plain word po, hindi po pwede maglagay ka ng W eh. So, nag-intervene po ang plain word between the index finger or between other members of the small letter group and the other member of the small letter group. Ibig sabihin, nag-intervene siya between the index finger and the small letter group member. Okay? Ano yung small letter group member dyan na nasa gilid? Yung radial loop coming from the little finger. So, ang nag-intervene sa gitna, sa loob, is plain word. So, ang plain word po, lagyan natin ng dash. So, ibig sabihin, ang numerator natin ngayon is small letter R, capital U, small letter A, dash R. Okay? R-U-A dash R. Yan po ang numerator po natin sa secondary classification. Punta tayo sa denominator. Okay? No. Balik muna tayo, mga kaniti. Balik muna tayo para at least talaga maintindihan. Sir, what if ang little finger natin sa right hand, lagay na lang natin plain word din? Okay? Ibig sabihin, ring finger of the right hand, plain word. Little finger of the right hand, plain word din. Tanong, maglagay ka pa ba ng dash? Common sense, mga kadete. Common sense. Ang dash po, mag-a-apply if there is a pattern not belonging to the small letter group that intervenes between the index finger and a pattern belonging to the small letter group. Pag plain word ang ring finger, plain word din po ang little finger. Maglagay ka pa ba ng dash? Baka sabihin mo, ang numerator natin sir is RUA dash dash. Mali. Kasi nga po, walang intervention. Hindi siya nag-intervene. But rather, nasa gilid lang siya. Ang punto dito, pag nag-intervene, ibig sabihin nag-intervene, nasa loob ka, nasa sentro ka. Pero dito, pag plain word ang ring, plain word din po ang little finger. Ano ang magiging numerator mo? Ang numerator mo lang is R, capital U, small letter A. R-U-A lang. Hindi ka na maglagay ng dash dash. Lagay mo ang dash pag nag-intervene. Okay? Kuha po? I hope naintindihan. Now, sunod. Sa left hand naman. Sa left hand, ulnar loop. Ulnar loop yung thumb. Question, ilagay mo ba yung symbol ng U or diagonal? Again, ang small letter group, yung rat lang po. So, considering, sir, maglagay ka ba ng dash? Again, ang dash, ilagay po natin if there is a pattern that intervenes between the index and the small letter group member. Okay? Nasa thumb yan eh. Okay? So, sa thumb, ulnar, wala kang ilagay kasi hindi siya membro ng rat. Then W, kasi capital letter group. Then middle finger, radial loop. Small letter R. Then ulnar, yung ring. Walang symbol yan. Then plain arch, yung little finger. So plain arch, rat yan. So A. So between index finger and letter A, may nag-intervene, nasa gitna, nasa loob, ulnar. So, ang ulnar po, lagyan natin ng dash. So, ang denominator natin ngayon is WR-A. So, basically, what you can see on the screen right now is your secondary classification. RUA-R over WR-A. I hope naintindihan mga kadete. Okay? So, I hope naintindihan po ha. Now, for small letter group which appears consecutively, numbers shall be used. Refer to the example below. Okay? Ang sa second principle po, cadets, second principle po, ang nangyari po dito, sunod-sunod. Ibig sabihin, two consecutive or three consecutive fingers have the same pattern. Three consecutive or two consecutive fingers have the same pattern. So, ano ang gagawin? Ang gagawin po natin is, we put numbers. Okay? We put numbers.
So, let us say for example, right hand natin, balikan po natin ha, right hand, radial, so letter R. Unang gagawin po natin is capital muna tayo, capital letter group. Index finger of the right hand, ulnar, so U. And then, sa left hand, index niya is plain word, so W. So, U over W. Yun po ang capital letter natin. U over W. So, punta tayo sa small letter group. Thumb is radial, so we put letter R. Then, doon sa middle finger, plain R, middle finger, plain arch. Ring finger, plain arch din. So, sunod-sunod yung plain arch, di ba? So, instead of putting two A's, instead of saying R-U-A-A, consecutive yung alpha kasi, yung A-A, lagay mo is R-U-2-A. Okay, ibig sabihin, dalawang plain arch, consecutive po siya. Then, radial loop natin, belonging to the little finger, so R. So, ang numerator natin ngayon is RU2AR. Okay? On the other hand, thumb sa left hand, radial loop, so lagay natin R. Then, bakit 3R? RW3R. 3R kasi, middle finger is radial, ring is radial, little finger is radial. Tatlo po, sunod-sunod na parehong pattern. So, instead of putting RRR, you say 3R. Okay? 3R. RW3R. So, ang secondary classification natin ngayon is RU2AR, numerator over RW3R. Okay? So, yun po ang pagkuha, mga kadete, ng yun po ang pagkuha ng tinatawag nating secondary classification. Okay? Now, tapos na po tayo sa primary at saka secondary classification. Ang sunod po is sub-secondary classification, cadets. Now, sa sub-secondary classification po, ang concentration natin is only on the fingers, index, middle, at saka ring. Index, middle, at saka ring fingers lang. Yun lang po ang concentration po natin. Index, middle, at saka ring. Kung ano yung ridge count at saka ridge trace sa tatlong fingers na yan, yan po ang basehan natin sa pagkuha ng sub-secondary classification. Pag word family po, ang gagawin po natin, ridge tracing, di ba? So, pag ridge tracing, ang ridge trace po, pwedeng IMO, di ba? IMO, ibig sabihin, it could be inner, mid, or outer. Now, pag hindi pa po alam natin kung paano pagkuha ng ridge tracing, balik kayo ha sa episode 2. Or ridge counting, balik kayo sa episode 2 pag hindi nyo pa naintindihan. Now, pag word, index, middle, at saka ring, ano ang gagawin? Ridge tracing tayo. Ang ridge trace could either be inner, mid, or outer. Pag hindi po siya word, pag loop siya, ang gagawin ridge count. Now, ganito. Pag count natin, pag ang ridge count, index finger mo na ha, pag ang ridge count niya is 1 to 9, ang symbol po na ilagay natin is inner. Okay? Yung letter symbol niya is inner. Pero pag ang ridge count niya, magsimula po sa 10 or lalagpas ng 10 or more, magiging outer po. I-memorize nyo po ito ha, index finger, 1 to 9, inner, ang ridge count. Then, 10 or more, outer. Pag middle finger, may tataas po yung standard. Kasi pag middle finger, 1 to 10 po. 1 to 10, inner, pag 11 or more, outer. Tataas din po ang standard pag ring finger na. Ring finger, pag 1 to 13. 1 to 13. 1 to 13 is inner, 14 and above, outer. Okay? So, yun po ha, pag loop. Sir, question. What if ang pattern is plain arch or tinted arch? May ridge tracing ka ba? May ridge counting ka ba? Pag plain arch or tinted arch? Ang sagot, wala. So, ibig sabihin, wala kang symbol na ilagay. Wala kang symbol na ilagay kasi po hindi siya loop or hindi siya word. Okay? Hindi po mag-apply ang symbol ha sa arch family. Example. Okay? Example ha. Right hand natin. Index finger, radial po siya. Ang ridge count niya is 10. Question.
Pag 10, ano yung sa index finger natin? 1 to 9, inner. 10 or more, outer. Magkano yung range count dito? 10. So, anong symbol ang ilagay natin? O. Bakit O? Kasi outer. Okay? Sunod, middle finger. Ulnar loop siya, ridge count 10. Ano yung sa middle finger? 1 to 10, inner. 11 or more, outer. Magkano ang ano dito? Ridge count 10. So, ibig sabihin, ang 10 dyan is inner, hindi outer. Kasi nasa middle finger ka eh. So, 1 to 10, outer po siya. Ano ang symbol ilagay natin? O. So, symbol natin, symbol natin is I rather. I. So, we now have O, I. Pangatlo, ring finger, radial loop, ridge count niya, 1 lang. Ano yung sa ring finger? 1 to 13, inner. 14 and above, outer. So, ang 1 belongs to inner. So, numerator natin, symbol O, I. Outer, inner, inner. Okay? Kuha. Sunod. Punta tayo sa left hand. Left hand, denominator po siya. Index, central pocket loop for 0 ridge trace below the right delta. 0. Pag 0, ibig sabihin meet yan, di ba? Meet. So, letter M ang ilagay natin. M. Middle finger ng left hand, plain arch. Sabi ko kanina, pag membro siya ng arch family, talagang walang symbol. Kasi walang tracing, walang ridge count, ang arch. So, wala tayong ilagay. Sunod, ring finger is ulnar loop, 9 ridge count. Pag ring again, 1 to 13 inner, 14 and above, outer. So, 9 inner, I. So, ano na ngayon ang subsecondary classification natin? OII over MI. Bakit MI? Dalawa lang. Kasi hindi nasali yung plain arch. Kasi wala siyang ridge tracing and ridge counting. Ganyan lang po kaisi mga kadete ang pagkuha ng subsecondary classification. So, huwag niyong sabihin na ang fingerprint classification is complicated. Hindi naman yan complicated. Napakasimple lang naman. Okay? Sunod, punta tayo sa pang-apat, major division po. Napaka-easy lang. Sa major division naman, ang concentration lang po natin is only the thumb of both hands. Ibig sabihin, right thumb, numerator, left hand, denominator. Ang gagawin po natin, same lang, ridge tracing or ridge counting. Ridge tracing pag whorl family, ridge counting pag loop family. Pag arch siya, o di wala siyang symbol. Now, pero ang pinaka-importante nating tandaan po sa major division, ganito po ha, wag niyo po itong kalimutan. Ang pinaka-importante nating tandaan dito is that the tracing or the counting must start at the left thumb. Kasi pag nasa right thumb ka nag-start, nako, posibleng maging mali ang resulta ng major division mo. Again, ang gagawin po, mag-start ka ng ridge tracing or ridge counting saan po? Sa left thumb. Especially pag loop yan. Pag ridge counting yan, dapat sa left thumb ka magsimula. Okay? Kasi pag ganito po kasi, may pattern po tayong sinusunod dyan. Pag ang left thumb is 1 to 11, small. Pag 12 to 16, medium. Pag 17 or more, large po siya. Now, pag small or medium, pareho lang po yung pattern na sinusunod sa right thumb. For example, pag 1 to 11 ang ridge count sa left thumb, then the right thumb must follow this pattern, 1 to 11 small, 12 to 16 medium, 17 or more large. Can you notice that if the left thumb is medium, same pa din po ang pattern sa right thumb, 1 to 11 small, 12 to 16 medium, 17 or more large. Pareho lang ang pattern, hindi po ba? Magkaiba po pag ang left thumb nagiging large na. Kasi pag nagiging large na yung left thumb, 17 or more large siya, mag-iiba po yung pattern sa right thumb. Ibig sabihin, pag 17, pag large yung left thumb, ang i-follow mo na pattern is, sa right thumb, pag 1 to 17, magiging small siya. 18 to 22, magiging medium siya. 23 or more, magiging large siya.
Saan po sila nagkaiba? Nagkaiba po pag ang left hand nagiging large. Kaya nga po, dapat ang inuuna po natin sa pag-count sa major division is yung left thumb. Left thumb po talaga. Yan po ang purpose. Kasi mag-iiba yung pattern sa right thumb eh. Depende po yan eh. Kasi pag nag-large po yung left thumb, ang right thumb, iba yung pattern. 1 to 17 small. 18 to 22 medium. 23 or more naging large. Hindi pareho sa medium at saka small. Pag small or medium yung left thumb, it follows the same pattern. 1 to 11 small. Tingnan mo yung 1 to 11 dyan. Small, di ba? Pero pa ang left hand is 17. Ang 1 to 17 is small. So, nag-iiba siya. Tumataas yung standard pag large. Kuha niyo po? So, yan po ang purpose. Bakit po mag-una po tayo doon sa left thumb. Okay? Now, example. Okay? Example po ha. Right thumb is 21 ridge count. Left thumb is 2 ridge count. Ano ang sabi ko kanina? Mag-start doon po tayo sa left thumb. So, left thumb is 2 ridge count. When the left thumb has the ridge count to 1 to 11 small, 12 to 16 medium, 17 or more is large. So, 2 is basically small. So, ang ilagay natin letter S. Question. Saan natin ilagay ang letter S? Sa numerator or denominator? Ilagay natin sa denominator. Bakit denominator? Left eh. Left thumb. Left. Yung right hand, numerator, left hand, denominator. So, 2, lagay natin sa denominator letter S. Major division, pag sa major division ng 2, or sa small, 1 to 11 din po, small. So, 12 to 16 is 12 to 16 is medium. Okay? Then, 17 or more large. 17 or more large. So, basically, ang ridge count dito sa right thumb is 21. So, 21 belongs to 17 or more. Tama po. 17 or more. So, 17 or more, letter L or large. So, ang major division natin ngayon is L over S. Okay? L over S. Another example, mga kadets ha. Another example po. Dito, right thumb niya is 16 yung ridge count. Tsaka left thumb is 18. Okay? Again ang sabi ko kanina, dapat mag-start tayo po sa left thumb. Left thumb is 18. So ano po bang sagot mga kadete? Small, medium, or large? 18 yung ridge count. Small, medium, or large? Ano po sagot? Sagot po is large. Saan natin ilagay yung large? Yung letter L. Denominator or numerator? Lagay po natin sa denominator. Bakit denominator? Kasi left. Left hand is denominator. So, L. Po, L sa denominator. Pag large po siya, ano yung pattern sa right thumb? Ang i-follow po natin is 1 to 17 small, 18 to 22 medium. Tingnan nyo po. Light blue po ang color. Kindly take a look, please. 1 to 17 small, 18 to 22 medium, 23 or more large. Yun po ang pattern sa right thumb. So, right thumb is 16. So, ano po yung symbol? Letter S. Bakit po letter S? Kasi po, 1 to 17 eh. 1 to 17. So, ang major division natin ngayon is S over L. Okay? Kuha po. Bakit po S over L? Bakit hindi medium yan, sir? 16 yan, sir eh. Dapat 12 to 16. Mali. Ang sabi ko kanina, dapat mag-una ka po sa left thumb. Kasi po, mag-iiba po yung pattern pag large na. Large eh. Large yung left thumb eh. Pag large yung left thumb, ang pattern doon sa right thumb, dapat 1 to 17 small, 18 to 22 medium, 23 or more large. Okay? Makinig po ng maigi ha. So, ang major division natin is S over L. Last example. Last example na po ha. Pag right thumb is 19 ridge count. 19 po yung ridge count niya. Left thumb is 26 ridge count. Ano ba yung major division po natin? Balik again tayo sa principle. Unahin natin ang left thumb. 26 is large. Saan natin nilagay ang large? Denominator, kasi po left. So, right thumb sunod is 19. So, pag 19, anong pattern ang gagamitin natin ha? 1 to 17 small, 18 to 22 medium, 23 or more large. So, 19 belongs to
is within 18 to 22, which is medium. So letter M. So ang major division natin ngayon is M over L. Okay? So I hope naintindihan. Napaka-easy po, mga kadets. Now, final classification. Panglima na po tayo. Ang final classification may a little bit complication pero hindi naman gaanong very difficult. Hindi naman gaanong napakahirap intindihin ang final classification. Maging easy po ito pag ang right little finger is a loop. Magiging problemado tayo pag hindi loop yan. Pag nagiging whirl yan. Okay? Pero ang dapat lang po nating intindihin dito, pag final classification, titingnan lang po natin yung right little finger. Kung loop ba yan. Pag loop yan, kunin po natin yung ridge count niya. So, ibig sabihin, pag ang right little finger natin, ridge count niya is 20, so ang final classification mo is basically 20. Saan mo ilagay? Numerator or denominator? Lagay mo sa numerator kasi right hand right little finger. Okay? Napaka-easy. Pag 3 lang yung ridge count, ano yung final classification mo? 3. Saan mo ilagay yung 3? Doon sa numerator na side. Okay? Wala po siyang denominator, mga kadete. Wala po siyang denominator. So, pag 3 yan, 3 lang talaga. Ilagay doon sa numerator na side. Okay? Napaka-easy, final classification. Ang complication, pag hindi loop ang right little finger. Ibig sabihin, ang right little finger could be a whirl pattern or an arch pattern. Pag whirl pattern yan or arch pattern, ang gagawin mo po, magta-transfer ka doon sa left little finger. Tingnan mo ang left little finger. Pag ang left little finger is a loop, ridge count niya is 16, o di ang final classification mo is 16. Pero ang 16, hindi mo na ilagay doon sa numerator. Ilagay mo na doon sa denominator kasi left little finger na yan eh. Kuha po? I repeat. Pag ang right little finger, hindi siya loop. Hindi siya loop. But rather is an arch pattern or a whirl pattern. Anong gagawin? Gagawin mo, tingnan mo yung left little finger. Pag ang left little finger is a loop pattern, mag-ridge count ka. Pag 16 ang ridge count, edi ang final classification mo, 16 brad. Pero ang 16, ilagay mo yan, brad, sa denominator. Bakit po? Kasi ang left hand is the denominator. Kuha? Now, magiging komplikado yan pag ganito. Pag ang right little finger, hindi siya loop. Ang left little finger, hindi din siya loop. Ibig sabihin ba na wala ka ng final classification? Mayroon pa din po. Mayroon pa tayong option. Okay, number 1. If the little finger of both hands is not a loop, use the ridge count of the whirl pattern in the right little finger. Ridge counting shall be done from the left delta to the core. Left delta to the core. Left delta to the core. Ibig sabihin, ganito ha. Pagtingin mo sa left, sa right little finger, whirl pattern, plain whirl siya. Pagtingin mo doon sa index finger, hindi din po loop, but rather plain whirl din po. Ano ang gagawin? Ay di mag-concentrate ka lang sa little finger sa right hand. Right little finger. Ito lang po ang panahon, dito lang po ang punto na gagamit ka ng ridge counting sa whirl. Pag ang tanong sa board examination, may ridge counting ba ang whirl? Ang general answer natin, wala. Wala siyang ridge counting. Pero may exception. Ang exception dyan, pag nag-a-apply ka ngayon ng final classification na talagang walang loop patterns na nagpapakita sa little fingers. So again, pag ang right little finger, plain whirl, left little finger, plain whirl din po, ang gagawin mo is mag-ridge count ka. Ano ang gagawin? Left delta, i-connect mo, left delta towards the core. Left delta towards the core. Ano ang gagawin? Mag-ridge count ka. Pag ridge count, kung magkano yung ridge count, yon po ang final classification mo. Example, o ganito po ha. Example ha, nilagay ko na dyan.
So, andyan yung core, andyan yung delta. So, mag-count ka. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. I hope my counting is correct ha. I hope my counting. Paki-count na lang. So let us just say 17 lahat. Pag 17 lahat, ibig sabihin 17 is your final classification. Saan ilagay? Numerator or denominator? Numerator. Kasi po, right little finger. Okay? Sunod na rolling natin. If the pattern that will be ridge counted is a double loop whirl. Ano, wag mo na yung roll number 2. Lagyan muna natin ang roll number 1.1. Roll number 1.1. If the little finger of the right hand is not a loop and is not a whirl also, but rather it's just a plain arch. Mag-ridge count ka ba? Hindi. Walang ridge counting ang arch. So, anong gagawin? Pupunta ka ngayon doon sa left little finger. Pagpunta mo doon sa left little finger, plain whirl siya. Ano ang gagawin? Ridge counting pa din po. Let us say 17 yung ridge count mo. So, final classification is 17. Ang tanong, saan ilagay yung 17? Doon na po sa denominator. Okay? Sunod. Pag ang pattern sa little finger ng right, plain arch, then, pagpunta mo doon sa little finger sa left, plain arch pa din. Question, anong gagawin? Wala kang final classification. Simple as that. Wala kang final classification. Okay? I hope naintindihan ha. Sunod, rule number 2. If the pattern that will be ridge counted is a double loop whirl, the count shall commence from the left delta, pag nasa right hand, to the core of the upright loop. Upright loop. In the left hand, the count shall commence from the right delta towards the core of the upright loop. I think I have an example here. Okay? Simple as that. Okay? Very simple. Very simple mga kaditilang ang paggagawa po nito. Let us say, ang unang picture po nito is nanggaling from the right little finger. Okay? Right little finger, hindi siya plain whirl, but rather double loop whirl. So, ano ang gagawin? Ang gagawin po natin is left delta, tapos i-connect mo po sa core, and then you make a ridge count. Kung magkano yung ridge count, yun po ang final classification. Pag plain arch yung little finger sa right hand, punta ka ngayon doon sa left, tapos sa left hand, whirl siya, pero double loop whirl. Ang commence po would be from the right delta to the upper right loop. Okay? Yun po ang pag-connect. Yung core sa upper right, then you do a ridge count. Okay? So, that's how you are going to perform final classification. This will also apply mga kadete ha pag central pocket loop whirl po ang kino-consider po natin na pattern. Okay? Sunod, ang pinaka-last po is yung key classification. Ang key classification is very easy. Pero una, dapat natin tandaan, ganito po. Kanina, as I have told you, pag primary classification, numerator would be the even numbers, denominator would be the odd numbers. Secondary, subsecondary, major, at saka final classification, they will follow the principle that the right hand is the numerator, the left hand is the denominator. Pero sa key classification, may pagkakaiba po. Kahit saan po mag-appear ang loop, first loop ha, except the little finger. First loop, kahit saan po siya nagpapakita, whether it could be on the left hand or the right hand, ang key classification, ilagay natin yan always in the numerator side. Okay? For example, pag ang unang loop na nagpapakita is nasa left thumb, 16 for example. So ano ang classification mo? Is 16 kasi yun ang pinakaunang ridge count sa loop. Pero ang 16 ilagay mo po hindi sa denominator but rather on the numerator side. Okay, on the numerator side ng classification line. Alright? So easy lang ang classification na ang pinakaunang loop
pattern na nagpapakita sa lahat ng fingers, except hindi kasali ang little fingers. Hindi kasali ang little fingers. Example, pag right thumb, plain arch, then index, plain arch, middle finger, plain arch, ring finger, plain arch, then radial lobe, little finger, 17, then ulnar lobe, left thumb, 15. So, 17, 15. Ano ang classification mo? Yung 17 or 15? Ang sagot, yung 15. Kasi yung 17 is little finger yan eh. Again, classification, pinakaunang lobe na magpapakita except, hindi kasali ang little finger. Okay? So, ganyan po ang pag-conduct mga kadete ng fingerprint classification. I'm really hoping that I was able to give you the necessary things that you need in your preparation for the board examination. Okay?